Mukhang nagiging malaking talunan ng China sa digmaan ng US, Israel at Iran. Walang bombang tumama sa Beijing, pero sinasalantana ng mga dagok ang industrial na sistema nito sa parang hindi inaasahan ng marami. Matagal lang sinasabi ni Xi Jinping na hindi tinatabla ng sakuna ang China. Ipinagbili niya ang ideya ng ekonomiyang parang kuta, sistemang sapat sa sarili sa lahat ng mahalagang kailangan. Malinaw ang mensahe. Walang panlabas na dagok na makakabagsak sa China. Sinakyan ito ng mga state media at opisyal ng China. Tunog matatag at matapang ito. Nang sumiklab ang digmaan sa Iran, agad lumitaw ang mga kahinaan. Ang mga pabrika na dati ay tuloy-tuloy, kahit may crisis ay bumabagal na ngayon. Nabubura na ang imahe ng katatagan habang kumikipot ang tubo. Dito na ito lumalawak lampas China. Kapag humina ang pinakamalaking manufacturing base sa mundo, umaabot ang epekto mula New York hanggang Nairobi at direktang naapektuhan ka. Kung iniisip mong masakit na ang mataas na presyo ng gasolina ngayon, mas malala pa ang maaring mangyari sa susunod. Himayin natin ito para maintindihan kung bakit apektado ang China kapag nagkakasakit ang Iran, simulan sa pinakakailangan nito, langis. Hindi lang basta langis, kundi murang langis na nagpapatakbo sa lahat ng pabrika. Hindi lang konting langis mula Iran ang binili ng China. Umasa sila rito. Pagsapit ng 2,025 lubos ng nakaasang Beijing sa mga bariles na ito, kaya't ito ng tahimik na gulugod ng buong sistema ng pag-aangkat. Walang supplier na kayang agad o ng sapat na mura na punan ang kakulangang iyon. Ayon sa datos, tinatanggap ng China ang higit 80% ng krudong iniluluwas ng Iran. Mga 1.4 milyong bariles kada araw yon. 13% lang ng inaangkat na langis ng China sa dagat ang galing sa daloy na iyon. Sa bansang kumukonsumo ng 15 milyong bariles ng langis kada araw at umaasa pa rin sa pandaigdigang merkado para sa karamihan ng supply nito ng langis, malaki ang magiging problema kapag biglang nawala ang ganitong kalaking supply. Hindi napunta sa malalaking paggawaan ng langis na pag-aari ng estado na may mga pangmatagalang kontrata ang karamihan ng langis. Sa halip, napunta ito sa ibang bahagi ng sistema. Napunta ito sa mga independent teapot refinery sa Shandong na bumubuo ng halos isang kapat ng kapasidad ng pagdadalisay ng China. Mabilis silang kumilos, pero mas malaki ang panganib na hinaharap nila. Bumibili sila ng langis kada padala sa spot market. Wala silang mga pangmatagalang kasunduan para protektahan sila kapag tumaas ang presyo. Kapag naging mahal ang krudo, sila ang unang nakakaramdam ng hirap. Kahit may panganib, mas mahalaga ang mga teapot refinery kaysa sa inaakala ng karamihan. Ginagawang gasolina, diesel, jet fuel, at mga batayang chemical na kailangan ng mga pabrika ang krudo. Ginagamit ang mga chemical na ito sa paggawa ng plastic, tela, electronics, piyesa ng sasakyan at marami pang produkto. Kapag tumatakbo ng todong mga tipot, kasabay nitong umaandar ang export machine ng China. Kapag bumagal sila, ramdam agad ito ng mga pabrika sa bansa. Kaunti ang shift, delayed ang order, at nababawasan ng kinokolektang buwis ng mga lokal na pamahalaan. Mabilis kumalat ang pressure. Para sa China, ang pagbili ng murang langis mula Iran ay hindi lang pagtitipid, kundi paraan para mapanatiling buhay ang sistema sa panahon ng kahirapan. Matagal nang hirap ang ekonomiya ng China dahil mahina ang lokal na demand. Mahigit 1 taon na nasa deflation ang presyo ng mga produkto ng mga tagagawa at maraming pabrika ang tumatakbo ng mas mababa sa 60% ng kapasidad. Sobrang nipis ng kita. At sa ganong sitwasyon, bawat dolyar ay mahalaga. Dahil malaki ang nakataya, madali maintindihan kung bakit lalong umasa ang Beijing sa mga supply mula sa Tehran. Mas mura ng 8 hanggang 10 dolyar ang krudong Iran kumpara sa Brent. At minsan, mas malaki pa ang diskwento tuwing tumitindi ang parusa. Para sa mga teapot refinery na kumikita ng 24 na dolyar kada bariles ang diskwento, ang dahilan kung bakit sila bukas pa. Kung wala ito, marami na sanang nagsara bagong digmaan. Alam ito ng Beijing. Para sa kanila, hindi bonus ang tuloy-tuloy na supply ng murang langis mula Iran, kundi lifeline ito. Nagsilbi itong parang pressure release valve sa industriya na sistemang nahihirapan dahil sa mahina ang demand, sobrang kapasidad at tumitinding kompetisyon. Kung walang buffer, lalaganap sa ekonomiya ang pagsasara ng refinery at petrochemical plant. Tataas ang feedstock price at mawawala ang bentahe na exporters. Matataman muli ang medyo marupok na manufacturing base ng China. Kaya ang lanis ng Iran ay swak sa fortress economy ng Beijing. Sa pag-angkla ng malaking bahagi ng sistema nito ng pagre-refine sa isang partner na pinatawan ng parusa pero matatag,
Nagkaroon ng sina ng buffer laban sa pag-ugoy ng presyo at mga panganib sa supply mula sa ibang mga reyon. Tahimik itong paraan ng proteksyon. Tiyakin ang murang input, patakbuhin ng pabrika, at bawasan ng impluensya mula sa labas. Sa madaling salita, hindi lang ito isang pandagdag na kasunduan. Ito ang lihim na haligi ng suporta sa mga tipot, nagpapatuloy sa export, at pumipigil sa mas malalim na paghina ng sistema. Umasa ang Beijing dito dahil sa mahigpit na kalagayan noong kalagitnaan ng 2020, wala talaga itong ibang pagpipilian. Noong 2026, nagbago ang lahat. Nang umatake ang US-Israel sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero at tumaas ang tensyon sa kipot ng Hormuz, agad naging delikado ang daloy ng langis. Naputol ang murang lifeline mula Iran. Hindi tumigil ang Iran sa pagbibenta, pero dahil sa digmaan, hindi na mailipat ang mga bariles sa dating presyo. At doon, sa mismong sandaling yon, dumating ang tunay na dagok. Sa ngayon, nawala na ang mga diskwento. Sa ilang pagkakataon, ang mga tagapino sa mga lugar tulad ng Dongying ay biglang nagbabayad ng mas mataas kaysa sa pandaigdigang presyo. Mga $1.52 na mas mataas kaysa Brent, samantalang dati, malaki ang diskwento nila. Agad nawala ang kanilang kalamangan dahil sa pagbabagong ito. Ang dating manipis na margin ay naging negatibo magdamag. Agad na kumilos ang Beijing para pigilan ang pinsala dahil matindi ang tama nito. Gaya na makikita mo mamaya. Naglabas ang mga opisyal ng bagong kwota sa pag-angkat na 55 milyong metriko tonelada para mapanatili ang supply. Sinabihan nila ang mga tagapino na huwag biglang bawasan ng produksyon dahil makikita ito sa datos. Inalis nila ang limitasyon sa presyo ng lokal na mga produktong petrolyo para makahinga ng kaunti ang mga kumpanya at nilimitahan ang pag-export. Pero sa loob ng industriya, alam ng lahat kung anong nangyayari. Alam nila na damage control lang ito at hindi solusyon. Nagbago na rin ang pundasyon. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya, lahat ay apektado. Tumataas ang gasto sa transportasyon at hilaw na materyales. Kaya nadadagdagan ng presyo ng mga produktong galing pabrika sa China. Unti-unting nababawasan ang kalamangan sa presyo na matagal nang inaasahan ng China. Ito mismo ang naging dahilan kung bakit sumabog ang ekonomiya ng China sa pandaigdigang entablado. At makikita mo na ito sa mismong antas ng mga tao. Hirap na ang may-ari ng maliliit na pabrika dahil sa tumataas na gastos. Lumiit ang kita nila, kaya binabawasan ng oras ng trabaho at pinapabagal ang pasahod. May ilan pang tuluyang nagsasara, kaya ramdam agad ng mga manggagawa. Mas kaunting trabaho, sahod at katiyakan. Dahil dito, nababawasan ng tiwala sa tinatawag na fortress economy. Yan ang tunay na kwento. Walang pabrikang tinamaan ng misil sa China, pero malaki pa rin ang epekto sa sistema. Ang akala ng Beijing na siguradong input, murang enerhiya, ay lantad pala sa panganib. Ang lakas na akala nila ay pagdepende lang pala. Nang tumaas ang presyon, lumitaw ang mga bitak. Patuloy na umusad ang pressure, paisa-isa, hanggang sa umabot ito sa mismong pabrika at sa pinakasentro ng makinariyang industrial ng China. Noong Marso, sa wakas ay naging positibo ang Producer Price Index ng China. Tumaas ito ng 0.5% kumpara sa nakaraang taon. At tinapos nito ang mabagsik na 41 buwang sunod na pagbaba ng presyo. Sa una, mukhang magandang balita. Pero hindi ito paglago. Hindi ito dahil sa pabrika o taas ng sahod, kundi sa mabilis na pagtaas ng gastos. Sa loob ng 4 na taon, nakaros ang mga pabrika dahil bumababa ang presyo ng input. Nang tumaas ito, nagbago ang istruktura ng gastos. Maaring enerhiya ang naging mitya. Pero hindi lang doon ito nanatili. Diretso itong tumama sa mabibigat na industriya. Ang mga metal tulad ng aluminyo, bakal at tanso ay tumaas ang presyo. At ang mga metal na ito ay nasa loob at ginagamit sa halos lahat ng bagay. Mga telepono, kotse, baterya, kable, makinarya, konstruksyon, mga gamit sa bahay. Kaya kapag gumalaw ang presyo ng mga ito, ramdam ito ng buong sistema. Isa sa mga dahilan kung bakit nagawa ng Iran na magpatupad ng epektibong blockade ay dahil sa mga drone. Ang mga drone na ito ay hindi mga kasangkapan ng ekonomikong digmaan na kayang direktang makaapekto sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Kaya naman, para labanan ang mga drone na ito, gumagamit ang mga bansa ng GPS jamming upang maistorbo ang kanilang mga signal. Pero alam mo, nagawa ng Rusya na malusutan ng teknolohiyang USAI na ito. At ngayon, sinusubukan na rin itong gawin ng mga kumpanyang kanluranin. Hindi lang sa data center ang AI infrastructure. Umaabot ito sa depensa, kung saan autonomous systems ang susunod na hangganan. At dito pumapasok ang sponsor natin ngayon, Spark AI, na may ticker symbol na SPAI sa Canada
at SPAIF sa US. Isang software company na gumagawa ng GPS-free na teknolohiya para sa target acquisition at autonomous navigation. Ang teknolohiya ng Spark AI ay nagbibigay ng otonomiya sa mga drone, kakayahang maghanap, mag-target at mag-navigate ng mag-isa. Walang GPS, radar o panlabas na koneksyon. Zero signature system na gumagana sa himpapawid, lupa at dagat. Dito nagiging kapanapanabik. Kakatalaga lang kay Matt McCrane bilang CEO ng subsidiarya ng Spark AI sa US. Dating CEO siya ng Drone Shield, kumpanyang may halagang humigit kumulang 3.5 bilyong dolyar. Layunin niyang gawing pang-depensa ang Spark AI geolocation tech at makipag-partner sa malalaking defense contractors. At inanunsyo lang ng kumpanya ang isang estratehikong pakikipag-partner para gamitin ang kanilang plataporma sa Ukraine na nagmamarka na kanilang unang paglawak sa isang aktibong defense market. Abot sa mahigit $100 bilyong ang defense at commercial drone markets sa susunod na dekada. Ang Spark AI ay gumagamit ng napapalawak at may mataas na margin na modelo ng paglilisensya. Kamakailan, umani ng atensyon ng stock na nagtitrade ng higit $2 Canadian kung saan hawak ni CEO Anush Manzoori ang 34% pagmamay-ari bilang insider. Para sa karagdagang impormasyon sa Spark AI, tignan ang link sa ibaba ng description. Balikan natin ang China. Kahit bagong digmaan, halos isang kapat ng manufacturer doon ay lugi na at halos di na makasurvive. Nabubuhay lang sa murang input at maliit na kita. Ngayon, mas naipit ang kita nila. Dahil sa digmaan, tumataas ang gastos, pero mahina pa rin ang demand. Pinakamasamang kombinasyon ito. Halimbawa, tingnan natin ang sektor ng plastic. Tatalakayin pa natin sila ng mas malalim mamaya, pero sa ngayon, mahalagang malaman na sa ilang bahagi ng Timog China, tumaas ang mga gastos ng hanggang 60% sa loob lang ng ilang linggo. Hindi yon unti-unting pagtaas, kundi bigla ang dagok. Ang mga pabrika sa Wenzhou na gumagawa ng mga pang-araw-araw na produkto ay napilitang magtaas ng presyo para lang manatiling bukas ang kanilang negosyo. Hindi para lumago o magpalawak, kundi para lang makaligtas ng isa pang buwan. Sa Iwu, iniulat ng mga negosyante na nagbabago ang presyo ng supplier ng 3 beses kada araw. Kahit ganon, hindi pa rin tiyak ang kanilang kaligtasan. May kahinaan pa rin na natatago. Matagal nang mahina ang consumer demand sa China. Nagkaroon ng maikling pag-angat matapos ang pandemya. Ngunit agad ding bumaba at hindi nakabawi ang paggastos. Samantalang mataas pa rin ang kawalan ng trabaho ng kabataan. Milyon-milyong nagtapos ang naghanap ng trabaho. Pero kakaunti lang ang matatag at mataas ang sahod na oportunidad. Dahil dito, nagiging maingat ang mga tao, lalo na dahil sa krisis sa pabahay. Dating gulugod ng yaman ng mga pamilya sa China ang real estate. Dito nila iniipon ang halaga at nakakaramdam ng seguridad para sa hinaharap. Nang humina ang merkado ng pabahay, nawala ang pakiramdam ng seguridad. Hindi na sigurado ang bahay bilang asset at ramdam ang panganib. Pag nawala ang kumpiyansa, nag-iiba ang ugali. Hindi na iniisip ng mga pamilya ang pagpapalawak. Hindi na sila nagpaplano bumili ng malaki, tulad ng bahay, kotse o appliances. Pinipili nilang maghintay, at ang paghihintay na ito ay kumakalat sa buong ekonomiya. Makikikita mo ito ng malinaw sa datos ng ipon. Umaakyat ang household saving rate sa pinakamataas na antas sa loob ng mga dekada. Pero hindi lang ito basta estadistika. Sinasabi nito kung ano ang nararamdaman ng mga tao. Ipinapakita nito ang pag-iingat, pati na rin ang takot. Naghahanda ang mga pamilya para sa mas mahirap na panahon, pinipiling protektahan ng meron sila kaysa gastusin ito. Sa isang ekonomiya kung saan malaking bahagi ang konsumo, ang mas kaunting paggastos ay nangangahulugan ng mas kaunting aktibidad. Kapag mas kaunti ang ginagastos ng mga tao, mas kaunti ang natatanggap na order ng mga pabrika. Kapag bumabagal ang operasyon ng mga pabrika, nagiging mas hindi sigurado ang mga trabaho. At kapag mas hindi sigurado ang pakiramdam ng mga tao, mas lalo silang nag-iipon. Paulit-ulit lang ang sistema. Humihina ang demand, bumabagal ang produksyon, bumababa ang kumpiyansa, at tumataas ang pag-iipon. Bawat hakbang nagpapalakas sa susunod. Habang tumatagal, ang buong ekonomiya ay nagiging mas mabigat, mas mabagal, at mas marupok. Iyan ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng mga kalamangan sa gastos mula sa labas. Ang murang input tulad ng diskwentong langis mula Iran ay tumulong mapanatiling bukas ang mga pabrika kahit mahina ang demand. Nagsisilbi itong parang haliging sumusuporta sa sistema habang humihina ang pandoob na sigla nito. Kung walang suporta, mas mabilis at matindi sana ang paghina. Ngayon, nahaharap ang mga pabrika sa China sa isang napakahirap na pagpipilian. Kung itataas nila ang presyo para matakpan ang mas mataas na gastos, maring magdalawang isip ang mga dayuhang mamimili o tuluyang umalis.
Maaring lumipat ang mga order sa mas murang bansa tulad ng Vietnam o India. Nagsimula na ang ganitong trend nitong mga nakaraang taon at kung biglang tumaas ang presyo sa China, lalo lang itong bibilis. Pero kung panatilihin ng mga pabrika ang mababang presyo para hindi mawalan ng negosyo, malulugi sila sa bawat produktong ginagawa nila. Hindi na yon nagiging practical na negosyo ngayon, hindi ba? Tulad ng nakikita mo, alinmang paraan ay nagdadala ng matinding pressure at lalo pang lumalala ang pressure na yon. Kasabay nito, may isa pang problemang kumakalat sa buong sistema. Ang supply chain ay nagpapakita na ng senyales ng pagkapuwersa. Ang langis ay hindi lang panggatong ng kotse at truck, kundi pangunahing sangkap din ng plastic, chemical, at libo-libong produktong kailangan sa makabagong buhay. Kapag kumunti ang supply ng langis, agad itong naapektuhan ng mga kaugnay na industriya, lalo na ang merkado ng plastic. Ang presyo ng mga pangunahing materyales tulad ng polyethylene at polypropylene ay tumaas sa antas na hindi nakita sa loob ng 4 na taon. Tumaas ng halos 37% ang polyethylene sa loob ng ilang linggo. Hindi lang sa spreadsheet ng kumpanya makikita ang mga pagbabago sa presyo. Halata rin ito sa aktwal na sitwasyon. Halimbawa si Zhang Muto sa Dongguan, na kilala ring Plastic City. Isa ito sa pinakaabalang sentro ng plastic sa mundo. Biglang naramdaman ng pressure. Ngayon, ang mga truck ay nakapilang milya-milya habang naghihintay ng supply. Sa ibang lugar, umaabot ng 6 hanggang 9 na milya ang traffic. Ang mga bodega na dati may stock ng ilang linggo, ngayon nauubos sa ilang araw. Habang humihirap ang supply, mabilis ding nagbabago ang ugali ng tao. Nagsimula nang mag-panic buying ang mga manufacturer para lang makasiguro ng kahit anong makukuha nila. Tumataas ang mga gastos na mas mabilis kaysa sa kayang tugunan ng kahit sino. At hindi lang sa isang lungsod natatapos ang epekto nito. Ginagamit ang mga plastic sa pagbalot ng pagkain, medical supplies, laruan, piyesa ng sasakyan, at electronics. Halos lahat ng aspeto ng modernong paggawa ay naabot nito. Kapag tumaas ang presyo ng plastic, tumataas din ang gastos sa paggawa ng mga produktong umaasa rito. May ilang materyales na hindi lang basta tumaas ang presyo, kundi biglang sumirit. May ilang uri ng polyethylene na nagdouble ang presyo sa loob ng China mula na magsimula ang mga pag-atake sa Iran. Pati ang carbon fiber na gamit sa kotse at mamahaling produkto, tumaas ng 20%. Kapag masyadong tumindi ang presyon sa loob ng China tulad nito, hindi ito nananatili lang sa loob ng kanilang mga hangganan. Nagsisimula itong kumalat, palabas at yumanig sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi nakakahaka ang usapan ng analyst. Ipinagbawal ng Beijing ang pag-export ng pataba, pinutol ang supply ng urea at phosphate para sa sariling seguridad sa pagkain. Inanunsyo rin nilang ititigil na ang pagpapadala ng sulfuric acid sa Mayo, na nagbabanta sa pagmimina ng tanso sa ibang bansa at sa paggawa ng pataba sa loob ng bansa. Hindi pa nililimitahan ng plastic at petrochemical. Pero dahil sa taas presyo at kakulangan, marami ang nagbababala na baka sila nang isunod. Hindi ito mga produktong para lang sa iilang merkado. Ito ang pamunahing sangkap ng modernong industriya at agrikultura sa mundo. Ang paglilimita sa mga ito ay magpapalawak ng epekto lampas sa mga hangganan ng China na gagawing pandaigdigang krisis ang lokal na pagprotekta. Kung bawasan ng China ang export, mabilis at malawak ang epekto. Maaring bumagal ang operasyon ng pabrika sa Europa dahil nauubos ang mahahalagang piyesa at materyales. Maaring bumaba ang ani sa mga sakahan sa Afrika dahil sa kakulangan ng abono. Sa Latin America, ang mga proyektong pangkonstruksyon ay maaaring maharap sa ilang buwang magastos na pagkaantala. Kakalat ang epekto nito sa iba't ibang kontinente, kahit nagsimula ang abalalibong milyang layo sa mga karagatan malapit sa Iran. Iyon ang kakaibang bahagi ng kwento. Hindi lang basta tinatanggap ng China ang dagok at tahimik na nagtitiis. Sa isang punto, nagsisimula itong ipasa ang ilan sa presyo na yon sa ibang bahagi ng mundo. Makikita mo ng mga unang palatandaan nito sa antas ng negosyo. Hindi lang naghihintay ang mga internasyonal na mamimili. Kinansela nilang mga order, humihingi ng malaking diskwento o inilipat agad ang negosyo sa ibang supplier sa ibang bansa. Nagiging sanhi ito ng pangalawang bugso ng problema na tumatama naman sa kita ng mga kumpanya at hindi lang basta nagpapataas ng kanilang gastos. Maging ang kawalang katiyakan mismo ay nagiging magastos na rin. Nag-iimbak ng dagdag na imbentayo ang mga kumpanya bilang paghahanda kung maubos ang supply. Dahil dito, malaking halaga ng perang natatali kahit hindi kayang itingga ng maraming negosyo ang ganong salapi. Dahil kapos sa pera, binabawasan nilang sahod, inaantala ang upgrade ng kagamitan at pinapabagal ang pagpapalawak. Ang pandagdigang sistema ay nagiging mas mabigat, mabagal at hindi akma sa pagbabago sa maling panahon. Pag-usapan natin ang nangyari noong Marso. Nagdeklara ng force majeure ang Wanhua Chemical, isa sa pinakamalaking petrochemical company sa China. Sa simpleng salita, sinabi ng kumpanya sa kanilang mga customer
na hindi nila kayang ihatid ang ipinangakong mga padala. Hindi ito usapin ng pagpili. Ang ligtas na pagpapadala sa Strait Hormuz ay naging masyadong delikado para matiyak, kaya hindi talaga nila magawa. Nagdulot ng matinding pagkabahala sa buong industriya ang anunsyong iyon. Kapag nawala ang tiwala sa pagiging maasahan, mabilis dumami ang problema. Hindi lang hilaw na materyales ang kailangan ng mga pabrika. Kailangan nilang dumating ang mga materyales na iyon sa tamang oras palagi. Kailangan nila ng kasiguraduhang pwede nilang pagbatayan sa pagplano. Kapag naantala ng ilang araw o linggo ang mga padala, nadidelay ang buong mga order. Kailangang muling pag-usapan o tuluyang kansilahin ang mga kontrata. Ang isang supplier sa Shenzhen na hindi nakatupad sa takdang oras ay nahaharap sa mabibigat na parusa. Bigo at naipit ang mamimili, kaya kinansela nito ang susunod na order at lumipat sa mas maasahang supplier sa ibang lugar. Ang pagkabigong yon ay nagdulot ng domino effect sa buong linya. Mas kaunting trabaho para sa pabrika ay nagreresulta sa mas kaunting shift para sa mga manggagawa at mas maliit na naiuwing kita para sa kanilang mga pamilya. Patuloy na kumakalat ang mga epekto, mula sa masisikip na pantalan hanggang sa tahimik na mga pagawaan, mula sa nag-aalalang mga manggagawa hanggang sa mga pamilyang ramdam ang paghihigpit ng sinturon. Lahat ng ito ay dahil sa isang dahilan. Ang murang at maasang enerhiya ay biglang naging kakaunti sa pinakamasamang panahong posible. Hindi lang sa mga batayang industriya tumitigil ang presyon. Patuloy ang pagtaas nito. Apektado ang mga sektor na mahalaga sa paglago at teknolohiyang pamumuno ng China. Matagal nang isinusulong ni Pangulong Xi Jinping ang malinaw na pananaw para sa kinabukasan ng bansa. Dapat maging independent ang bansa, lalo sa advanced na industriya tulad ng semiconductor, dekuryenteng sasakyan, consumer electronics, at AI na tumanggap ng malaking pamumuhunan. Naglanang pondo ang Beijing para lumikha ng mga namunggunang pambansang kumpanya at ilayo ang ekonomiya sa gawaing pabrika na mababa ang tubo. Simple lang ang layunin. Kontrolin ang teknolohiya ng hinaharap para makontrol ang kapalaran at lumaya sa panlabas na presyon. Pero ipinakita ng sigalot sa gitnang silangan ang kahinaang hindi pansin ng marami. Nasa puso mismo ng high-tech na ambisyon ng China ang hindi napapansing kahinaang yon. Helium. Maaring maliit at tila di mahalaga ang helium ngayon, pero mahalaga ito sa paggawa ng modernong produkto. Ginagamit ito ng mga gumagawa ng chip para palamigin ang silicon wafers habang ginagawa, para matukoy ang maliliit na tagas sa napakalinis na mga silid, at para mapanatiling eksakto at matatag ang bawat hakbang ng proseso. Kapag walang tuloy-tuloy na supply, dumarami ang mali, bumababa ang output, at nagiging hindi ganong mahasahan ang mga linya ng produksyon. Sa industriyang kahit maliit na depekto ay pwedeng magdulot ng milyon-milyong pagkalugi. Hindi opsyonal, kundi mahalaga ang helium. Agad lumitaw ang problema. Malaking supply ng helium ay galing gitnang silangan, lalo Qatar. Nang nagkalabanan at naapektuhan ang produksyon at pagpapadala, nagkulang agad ang supply. Sa ilang kaso, dumoble ang presyo sa loob lang ng ilang linggo. Ang dating abot-kayang materyales ay naging mahal at hindi na sigurado. Mabilis na naramdaman ang epekto nito, lalo na sa mga pinakaapektadong lugar. Ang mga pabrika sa mga high-tech na sentro tulad ng Shanghai ay nagsimulang makaranas ng pagkaantala. Dati dumarating sa oras ang padala. Ngayon, madalas nahuhuli o di dumarating. Nagbago ang ruta at iskedule ng pagpapadala, at ang dating maasahan ay naging hindi sigurado. Sa advanced na pagmamanupaktura, ang pagiging hindi tiyak ay higit pa sa abala. Isa itong seryosong banta sa produksyon at kita. Walang madaling pamalit sa helium. Walang mabilisang solusyon na kayang panatilihing tumatakbo ang mga linya ng produksyon sa parehong bilis at kalidad. Kapag may kakulangan ng helium, hindi lang isang pabrika ang apektado, kundi buong mga sektor. Isipin kung ano ang umaasa dito. Smartphone, dekuryenteng sasakyan, data center server, at medical imaging equipment ay umaasa sa mga chip na ginawa gamit ang helium. Hindi ito basta-bastang negosyo. Ito ang mga industriyang pinili ng China para sa kinabukasan. Inaasa ang mangungguna at mag-aangat sa bansa sa global value chain. Ngayon, lahat sila ay naipit dahil sa isang maliit at kadalasang di napapansing gas. Makikita mo rin ang hirap sa loob ng pabrika. Ang dating semiconductor plant na dating tumatakbo ng 24 na oras ay bumagal, hindi dahil sa kakulangan ng order, kundi dahil sa hindi maasahang supply ng pangunahing input. Tumaas ang presyo ng helium at hindi tiyak ang mga delivery. At pinapanood ng mga manggagawa ang mga makinang nakatigil, kung saan dati ay walang tigil ang galaw. Unti-unting dumarami ang oras ng pagkaantala, bumababa ang produksyon, at patuloy na tumataas ang mga gastos. Kapag nagsimula na ang pagbagal na yon, kumakalat ito. Mas kaunting chips ay nangangahulugan ng mas kaunting bahagi para sa mga electronic na sasakyan.
na nagpapabagal din sa isa pang pangunahing industriya. Kasabay nito, ang tumataas na gastos ay pinapalit ang tubo sa lahat ng sektor. Yung mga sektor na dating inaasahang magpapaangat sa China ay ngayon ay nakararanas din ng parehong pressure na naranasan ng lumang industriya. Dapat protektado ang mga high-tech na larangang ito bilang pinakamalakas at estratehikong bahagi ng ekonomiya. Ngunit nahaharap din sila sa parehong panganib gaya ng iba. Dahil sa pagdami ng mga presyo nito, nahaharap na yun ang Beijing sa isang napakahirap na kalagayan. Bawat pagpili ng pulisya ay may kaakibat na panganib. Kung pipilitin ng mga leader na magpatupad ng stimulus at dagdagan ng paggastos para suportahan ang paglago, maaari nilang palalayan ng implasyon. Ang pagtaas ng gastos sa enerhiya at materyales ay agad nagtataas ng presyo ng bilihin, na direktang tumatama sa mga pamilya. Pero kung maghihintay sila at mananatiling maingat, lalong lalala ang pagbagal ng ekonomiya. Mahinang demand at mataas na gastos, kaya mas maraming pabrikang nahihirapan, may ilang nagsasara at nawawala ang mga trabaho. Sa madaling salita, walang madaling paraan. Lahat ng ito ay nangyayari dagdag pa sa mga problemang dati nang naroon. Sobrang kapasidad ng mga pabrika, humihina ang demand mula abroad, at may matagal ng istruktural na kahinaan. Hindi sani ng sigalot ang mga problemang ito, pero ginawa nitong mas mahirap pamahalaan ang mga ito. Tumugon ng Beijing sa paglabas ng krudong langis mula sa reserbang estratehiko para patatagin ang supply. Hinikayat din ito ang mas malawak na paggamit ng lokal na uling para palitan ng ilang inaangkat na enerhiya. Bukod dito, naglabas pa ito ng mga espesyal na kwota para mapanatiling tumatakbo ang mga refinery, kaya hindi bumagsak ang bilang ng produksyon. Sa ilang lugar, pansamantalang nakinabang ang industriyang nakabase sa uling dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa unang tingin, mukhang kontrolado ang sitwasyon, pero sa totoo, mga pansamantalang panapal lang ang mga iyon. Nagbibigay lang iyon ng kaunting palugit, pero hindi nito nasosolusyunan ang ugat ng problema. Unti-unting nawawala ang dating murang supply mula abroad. Kapag nawala ito, mas mabigat na ang pasanin ng sistema at lalabas na ang mga bita. Nakakatulong ang mga imbakan at uling sa maikling panahon, pero hindi nila kayang palitan ng buo ang nawala. Maganda silang pakinggan sa mga pulong ng pagpaplano, pero kulang pa rin sila para sa hinaharap na kayang tumayo sa sarili. Hinaharap na ipinangako. Naipit ang gumagawa ng patakaran. Kung ipilit, taas implasyon. Kung dahan-dahan, bagal ang paglago. Lumiliit ang puwang para gumalaw at mabilis ang epekto kapag nawala ang balanse. Nagbabawas ng shift ang mga pabrika at nababawasan ng oras ng mga manggagawa, bumababa ang kita at demand, kaya paulit-ulit ang siklo. Hindi na epektibo ang dating mga solusyon. Hindi mo basta-basta malulutas ang problema sa pamamagitan ng paggastos lang kapag mas mahal na ang mga pangunahing kailangan at hindi na siguradong dumarating. Samantala, hindi lang sa China na nanatili ang mga problemang ito. Kumakalat ito palabas sa pamamagitan ng mga rutang pangkalakalan, supply chain at araw-araw na negosyo. Tingnan na lang natin ang papel ng pamumuhunan ng China bilang halimbawa. Hindi lang mamimili ang Beijing sa gitnang silangan, kundi malaking mamumuhunan din at mula 2005, nagbuhos ang Beijing ng mahigit 269 na bilyong dolyar sa mga proyekto sa buong rehiyon. Nakatanggap ang Saudi Arabia ng 82 bilyong dolyar, United Arab Emirates ng 48 bilyon, Iraq ng 40 bilyon at Iran ng 25 bilyong dolyar mula sa mga proyektong sinuportahan ng China. Hindi ito abstract na mga numero. Ginamit ang pera sa pagtatayo ng daungan, pipeline, highway at planta ng kuryente. Mga proyektong pangmatagalan para tiyaking may rutang pangkalakalan at mapalakas ang impluwensya sa mga darating na dekada. Pero kapag sumiklab ang kaguluhan, ang mismo mga ari-arian na nila yon para tiyakin ang katatagan ay nagiging mga punto ng kahinaan. Sumisikip ang ruta ng kargamento, tumataas ang insurance, lumalala ang panganib, at humahaba ang schedule. Ang dating tuloy-tuloy na pag-unlad ay ngayon ay hindi na sigurado. Dahil malaki ang nakataya sa mga pamumuhunan, ramdam agad ang pressure sa Beijing. Hindi lang sa dagat nagtatapos ang tensyon. Hindi lang rutang pandagat, kundi pati panlupa ang apektado ng digmaan, na ilang taon pinaghirapan ng China sa Belt and Road Initiative. Ang dating solusyon sa kahinaan sa dagat ay ngayon nagkakaroon na rin ng problema. Ang Iran ay inaasahan sanang magsilbing mahalagang daan ng panlupa na mag-uugnay sa China papuntang gitnang Asya at pagkatapos ay patungo sa Europa. Nag-invest ang Beijing sa mga linya ng tren, daungan at energy corridor para may lipat ang kalakal at lanis nang hindi umaasa sa delikadong rutang pandagat. Sa papel, mukha itong isang napakagandang estratehiya. Sa aktwal, ang mga proyektong yon ay dumaranas na ngayon ng matinding pagsubok. Nasira ng mga pag-atake ng Israel ang ilang bahagi ng planong China-Iran Railway bago pa man ito magbukas para sa regular na operasyon. Ang mga koneksyon ng kargamento sa gitnang Asya ay bumagal o naging hindi tiyak,
na nagresulta sa paglipat o pagkaantala ng mga kargamento. Ang mga pinalawak na bahagi ng China-Pakistan Economic Corridor, pati aktibidad sa Gadar Port, ay dumaranas ng dagdag na presyon dahil sa kaguluhan sa Hormuz. Nalalantad din ang mga ari-ariang pinundohan ng China sa Gulpo. Ang ilang daungan at infrastruktura ay apektado ng putukan, at ang iba ay napipilitang magtaas ng gasto sa seguridad para magpatuloy. Dito lumalabas ang mas malalim na problema. Ang dating matatalinong puhunan para sa kalakalan at impluwensya ay naging magastos na sakit ng ulo. Sa halip na palakasin, ibinubunyag ng digmaan ang kahinaan ng mga pamumuhunan. Hindi natatapos sa tabing dagat ang presyon. Saklaw nito ang mga proyektong panlupa na layong palakasin at gawing mas independent ang China, pati bawasan ang kahinaan sa panlabas na pagyanig. Ngayon, nagiging pabigat na ang mga projektong yon at kumakain ng pera at kumpiyansa sa pinakamasamang panahon. Iyan ang dahilan kung bakit ibang tono ng reaksyon ng China. Hindi lang ito nanonood mula sa ligtas na distansya. May totoong nakataya ito sa mismong lugar. Sa kaguluhan, parang direktang banta ito sa sariling plano, hindi malayong krisis. Sa pagtaas ng pressure, tumutugon ang sistema ayon sa nakasanayan. Ang opisyal na mensahe ay binibigyang diin ang katatagan, hindi lantad ang usapan sa problema ng mga pabrika. Tahimik ang kilos para itago ang kaguluhan na nagpapakita ng mas malalim na katotohanan. Ang ekonomiyang nakatuon sa paglago at katatagan ay ayaw magpakita ng kahinaan, kaya't pinipilit nitong ayusin ang mga problema at kung paano ito tingnan ng publiko. Gayunpaman, patuloy pa ring nararamdaman ang bigat ng problema sa buong sistema. Ang mga pabrika ay humaharap sa mas mataas na gastusin. Ang mga mamimili ay napipigil sa paggastos. At ang presyon ay patuloy lang na kumakalat patong-patong sa bawat antas. Oo, may ilang sektor na nakakabawi tulad ng mga industriyang gumagamit ng karbon na tumataas ang demand dahil sa pagmahal ng langis. Ang malalaking kumpanyang suportado ng Estado ay nagkamit ng panandaliang tagumpay. Kung susuriin sa mas malawak na perspektibo, mapapansin mong mas mabigat, mabagal, at hindi kasing flexible ang ibang bahagi ng ekonomiya kumpara dati. Kapag sinuri mong mabuti, lahat ay nauuwi sa iisang problema. Dati, ang malapit na ugnayan ng China at Iran ay tila matalinong hakbang, halos perpektong estratehikong galaw. Murang langis, matibay na kalakalan, at matatag na posisyon ang napapatibay at nagbibigay ng higit na seguridad sa buong sistema. Ngunit ngayon, ang mga ugnayang ito ay nagdudulot ng panganib. Ang dating nagbibigay sa kanila ng katatagan ay biglang nadudulot ng mga bagong kahinaan sa oras na magbago ang sitwasyon. Medyo direkta ang naging chain reaction. Nawala agad ang diskwento sa enerhiya, kaya tumaas ang gastos. Ang mas mataas na gastos ay pumiga ng husto sa kita ng mga pabrika. Ang pagpigang iyon ay kumalat sa mga supply chain. At hindi nagtagal, naapektuhan na rin pati ang mga high-tech na sektor na inaasahan sanang magiging kinabukasan. Naipik ngayon ang mga gumagawa ng patakalan, sinusubukang balansehin ang paglago at pagpigil sa inflasyon. Ito ang kapansin-pansin. Walang bumagsak na bomba o blockade sa China. Hindi pa ito kasali sa labanan, pero tumataas na ang gastos kahit saan. Lumalabas ang mga kahinaan, kaya kailangang laging kumilos ang mga opisyal para manatiling matatag. Mukhang tunay na pagbabago ng direksyon ito. Nawawala na ang kinang ng ideya ng ekonomiyang lubos na protektado at di natitinag. Hindi dahil bumabagsak ang lahat, kundi dahil nasubok ang sistema at nakita ang mga limitasyon nito. Napilitang nayuko sa presyon, kaya hindi na pwedeng isantabi ang mga kahinaan nito. Hindi na lang lakas ng China ang usapan na yon. Nagiging kwento na ito kung paano talaga nabuo ang lakas na yon. Kung ano talaga ang pinagbabatayan nito at kung gaano kabilis na ang mga pinagdedependihan na yon ay maaring bumaliktad laban sa iyo kapag dumating ang totoong pagsubok. Sa pagtingin sa inaharap, wala sa mga ito ang magiging madali. Kung magtatagal talaga ang tigil putukan, maaring magkaroon ng kaunting panandaliang paghinga. Maaring magsimulang gumalaw ng mas malaya muli ang mga tanker, maaring bumaba ng kaunti ang mga presyo, at magkakaroon ng pagkakataon ang buong sistema na makahinga ng maluwag. Ang ganitong uri ng presyon ay maaring makatulong na mapanatiling matatag ang mga bagay-bagay pansamantala. Pero ang mas malalalim na problema ay hindi mawawala. Nandyan pa rin ang mga lumang pagdepende at lantad na sa lahat ang mga kahinaan. Mahalaga ang magiging desisyon ng Beijing. Maaari pa nilang higpitan ng kontrol, dagdagan ng pondo ng Estado, at palakasin ang sariling kakayahan. Pwede rin nilang simulan paluwagin at bigyan ng mas maraming espasyo ang sistema, pati muling suriin ang ilang ugnayan na may kasamang nakatagong panganib. Anumang direksyon piliin nila, may darating na pagbabagong mahalaga para sa lahat. Nasa sentro ng pandaigdigang pagmamanupaktura ang China. Kapag may presyon na nabubuo sa pabrika ng mundo, hindi lang ito limitado sa kanilang hangganan. Mabilis itong kumalat,
Naapektuhan ng stock market, supply chain, at supermarket shelves kahit malayo sa Beijing. Kaya damang-dama ito sa buong mundo. Kung ang kwentong ito tungkol sa China na tinatamaan ng matinding epekto sa ekonomiya mula sa digmaan na nangyayari, libo-libong milya ang layo ay napaisip ka, mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang paliwanag na nag-uugnay ng mga pangyayari bago pa tumama ang susunod na dagok sa iyong bulsa.